Pakakasalan kita kung kasya ka sa pulang bestidang yon. Pakakasalan kita kung kasya ka sa pulang bestidang yon. Binasag ng tinig ni Armando Perez ang katahimikan sa malaking bulwagan. Parang latigong humampas sa hangin. Pumutok ang tawanan ng mga bisita habang si Angelina Castro, nakasuot ng kanyang panglinis, ay yumuko, namumula ang pisngi sa hiya. Sa harap niya ay ang pulang bestida, garbo, kumikislap at tila imposibleng makuha. Ang pinakamahal na gown sa buong koleksyon ay kumikislap na parang nanunukso. Itinaas ni Armando ang kanyang baso, ninanamnam ang malupit na eksena. Anong problema? Takot kang subukan? Panunudyo niya. Tahimik si Angelina, hinigpitan ng hawak sa mop, nilunok ang kanyang pride at umalis. Sumunod sa kanya ang tawanan at kislap ng mga kamera, pero may nagbago sa kanyang mga mata paglabas niya ng pinto. Hindi na yun hiya, isa na yung tahimik na panata. Walang nakapansin nito ng gabing iyon. Pero simula noon, ang babaeng pinagtawanan nila ay nagsimulang magsulat ng isang kwentong yayanig sa pagkatao ni Armando Perez. Mas malakas ang alarma kaysa karaniwan. Dumilat si Angelina Castro, sariwa pa rin ang alaala ng pangungutya kagabi. Umiikot pa rin sa kanyang isipan ang mapanuyang salita ni Armando. Umupo siya sa kama sa kanyang maliit na kwarto sa Iztapalapa, kung saan ang kisame ay may amag at punit-punit na pintura. Nakasabit sa upuan ang kanyang asul na uniforme bilang tagalinis at saglit niya itong tinitigan ng may pandidiri. Pumasok sa kanyang isip ang ideya, baka hindi siya pumasok ngayon, pero mas malakas ang gutom kaysa sa pride. Ibinuhos niya ang kape sa lumang takure habang tahimik siyang pinagmamasdan ng kanyang ina mula sa mesa. Hindi ka na naman nakatulog, Hija. Wala yon, Mama, pagod lang. Pero bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Sa background, tumatakbo ang balita tungkol sa fashion gala kagabi. Pinuri ng Anchor, ang pinaka-iconic na designer ng bansa. Nagpasabog si Armando Perez sa kanyang palabas, ang tampok, isang pulang bestida na ibebenta sa isang pribadong auction. Napahinto si Angelina. Napansin ng kanyang ina ang pagbago ng ekspresyon ng anak. "Nandoon ka, di ba?" Tanong nito ng dahan-dahan. Bahagyang tumango si Angelina. Sa screen, lumitaw ang parehong bestida, ang dahilan ng kanyang kahihiyan. Tumama ito sa kanya na parang suntok. Huminga siya ng malalim, tumayo at pinatay ang TV. "Balang araw magsusuot din ako ng ganyan," bulong niya. Mahaba, tahimik at mabigat ang biyahe papunta sa trabaho. Nag-uusap ang mga tao sa bus tungkol sa bayarin, panahon, kahit ano. Basta mapuno lang ang katahimikan. Sa labas ng bintana, dumaan ang mga patalastas ng gym, klinika at designer shops. Sumikip ang dibdib ni Angelina, hindi dahil sa inggit, kundi dahil sa matinding paghahangad ng respeto. Pagdating niya sa event hall ng hotel, kumikislap pa rin ang sahig mula sa selebrasyon kagabi. Kalat ang mga baso at nalantang bulaklak sa mga mesa. Kinuha niya ang mop at nagsimulang maglinis. Bawat hagod ay mabagal ngunit may layunin, may mga yabag. Lumabas si Jennifer, isa sa mga assistant ni Armando. "Grabe ka kagabi. Kung ako sa'yo, hindi na ako magpapakita dito." Hindi mapanakit ang tono, pero yung uri ng simpatyang mas masakit pa kaysa insulto. "Wala akong luho para hindi pumasok," mahinang sagot ni Angelina. "Kung ganoon, iwasan mo na lang makita." Ayaw ni Armando ng visual distraction sa events niya. Mas matindi pa ito kaysa sa lahat ng narinig niya kagabi. Visual distractions. Kinagat ni Angelina ang kanyang labi. Tahimik niyang tinapos ang shift, pero sa halip na umuwi, huminto siya sa harap ng isang gym. Maliit ang karatula. "Libreng unang sesyon. Simulan ngayon." Hindi na siya nagdalawang isip. Pumasok siya. Sumalubong ang amoy ng pawis at bakal. Lumapit ang isang matabang babaeng may mataas na ponytail at mainit na mga mata. "Una mong beses dito?" "Oo, gusto kong magbago." Sinipat siya ng trainer. Hindi may panghuhusga kundi may interes.
Kung seryoso ka, sasanayin kita pero walang absent. Kahit minsan, tumango si Angelina. Gabing iyon, humarap siya sa salamin. Hindi niya nakita ang isang pangit na babae. Hindi na rin isang mahina. Ang nakita niya, isang taong handa na. Habang tinatanggal ang uniforme, sumagi sa isipan niya muli ang pulang bestida, parang panaginip na halos maabot. Pangako to, bulong niya. Hindi para sa kanya, para sa sarili. Natulog ang lungsod walang kaalam-alam sa apoy na nagsimula lang dahil minsan ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa pag-asa kundi sa sugat. At ang sugat ni Angelina hindi basta maghihilom, hindi ngayon. Amoy pawis, bakal at murang sabon ang gym sa kanto. Habol hiningang nakikipaglaban si Angelina Castro, pilit sinasabayan ang bilis ng treadmill. Sumisigaw ang kanyang mga kalamnan, pero mas malakas ang tinig sa loob niya tuwing bumabagal siya. Pinagmamasdan siya ni Trainer Ana mula sa gilid. Walang kailangan apurahan, basta tuloy-tuloy. Hindi tayo nandito para makipagkarera, nandito tayo para tumagal, kalmado niyang sabi. Tumango si Angelina, hingal na hingal. Bumuhos ang pawis sa kanyang mukha, sinipsip ng kanyang luma at kupas na t-shirt, yung may logo ng hotel. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Hindi pa rin niya gusto ang nakikita. Pero sa wakas, kayanan niyang tingnan ito. Ang mga unang linggo ay tila isang digmaan sa loob ng sarili niyang katawan. Masakit ang kanyang mga binti, kumakalam ang sikmura at mabigat ang bawat buto sa matinding pagod. Gabi-gabi, umuuwi siyang bitbit ang pagod at nariyan palagi ang kanyang ina. May mainit na sabaw at nag-aalalang tingin. Hindi mo masyadong pinipilit ang sarili mo, anak? Hindi, Mama. Natutuklasan ko lang kung sino talaga ako. Dumaan ang mga araw at unti-unting may nabago, hindi lang sa kanyang katawan, kundi sa kaibuturan ng kanyang kalooban. Ang salitang nakatape sa kanyang salamin ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Pangako, hindi para sa kanya, para sa akin. Isang hapon, habang nililinis niya ang lobby ng hotel, narinig niya ang tawanan ng ilang empleyado. Nagkukwentuhan sila tungkol sa susunod na event ni Armando Perez. Narinig ko, dito ulit siya magpapakita ng bagong koleksyon. Feeling talaga niya Diyos siya ng fashion. Pati ba naman yung pulang bestida? Lagpas kalahating milyon ng halaga nun. Yumuko si Angelina, kunwaring walang naririnig, pero umalingaw-ngaw sa kanyang dibdib ang numerong yon. Kalahating milyon. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kung anong sinasagisag ng bestida, halaga, dangal, pagkakakilanlan. Pag-uwi niya, nadaanan niya ang sarili sa salamin ng isang tindahan. Maluwag na sa kanya ang kanyang workout clothes. Dati masikip ang mga ito. Huwag kang titigil. Makakarating ka kung saan mo pipiliing pumunta, Angelina. Dahan-dahan siyang huminga, pinipilit iwaksi ang takot, pinapalitan ng determinasyon. Alam niyang hindi pa niya kayang bilhin ang ganong bestida. Hindi pa. Pero sa wakas, nauunawaan na niya ang isang mahalagang katotohanan. Hindi kahihiyan ang sumisira sa isang tao, ang pananahimik, ang tunay na pamatay. Kaya nagsimula siyang mag-ipon, bawat sentimos ay mahalaga. Kumuha siya ng dagdag na shift, naglinis ng opisina, pati mga sasakyan ng kapitbahay tuwing weekend. Kumalansing ang mga barya sa garapong kitang-kita sa bahay, isang paalala sa araw-araw. Hindi niya ito kailanman ipinaliwanag sa ina. Tinitingnan lang siya nito, tahimik, may ngiting may kahalong pagmamataas. Isang umaga, habang nagsasabon siya ng sahig ng hotel, may narinig siyang mga yapak sa likuran. Paglingon niya, si Armando Perez. Maaga itong dumating para sa panayam. Saglit na tumigil ang mundo. Tiningnan siya nito, pero hindi siya nakilala. Inilayo ni Angelina ang paningin. Mabilis ang tibok ng puso. Hawak pa rin ang mop. Walang nagsalita. Pero may hindi binigkas na bagay ang lumipad sa pagitan nila. Dahil minsan, ang tadhana ay hindi sumisigaw. Bulong ito, at ang ibinulong nito kay Angelina ay hindi galit, kundi isang gutom na tahimik. Pagbawi.
6:00 ng umaga, lumabas si Angelina sa gym, nanginginig ang mga kamay, hindi sa pagod kundi sa adrenaline. May nakita siyang karatulang nakapaskil sa bintana ng tindahan. Kailangan ng sewing assistant, walang karanasang kailangan. Parang may puwersang nagtulak sa kanya papasok, amoy, bagong putol na tela at mainit na kape ang loob. May mga lace, sinulid at kumikislap na tela sa buong paligid. Isang babaeng matalas ang mga mata at maigsi ang buhok ang sumalubong. Ako si Rosemary Aquino, may-ari rito. Marunong ka bang manahe? Kaunti lang, tinuruan ako ng lola ko. Tiningnan siya ni Rosemary, hindi ang kanyang katawan ang tiningnan, kundi ang isang mas tahimik na bagay. Hindi ko kailangan ng modelo, ang kailangan ko maingat na kamay at matiising mata. Ako yon. Ngumiti si Rosemary, bahagya. Simula ka na ngayon. Iyon ang unang hapon sa matagal na panahon na hindi siya humawak ng mop. Humawak siya ng seda, parang may bumulong sa kanya ang mga tela. Bawat tahi ay parang pagpapalaya mula sa isang kulungang hindi niya alam na naroon pala siya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may lugar siya. Lumipas ang mga linggo, gumalaw si Angelina sa pagitan ng mga makina na parang bahagi na siya ng tindahan. Napansin ni Rosemary ang kanyang konsentrasyon at talento, kaya't sinimulan siyang turuan ng mas malalim na kaalaman. Kung paano kumuha ng perpektong sukat, pumili ng tamang hiwa at makilala ang murang sinulid sa mamahalin. Isang gabi, habang inaayos niya ang langit asul na bestida, lumapit si Rosemary ng tahimik. Hindi ka lang nananahi, parang may inaayos kang mas malalim. Oo, mahina niyang sagot, inaayos ko ang kwento ko. Hindi sumagot si Rosemary. Ngumiti lang dahil naiintindihan niya. Naramdaman na rin niya ang ganon. Pero hindi pa tapos ang tadhana sa kanyang mga sorpresa. Isang araw, may dumating na malaking order. Kliyente, si Armando Perez. Napili ang workshop nila para tumulong sa huling bahagi ng kanyang koleksyon. Nanigas si Angelina. Armando Perez, ulit niya. Oo, kami ang gagawa ng detailing sa susunod niyang palabas. Malaking kita. Sa labas, normal siyang nagtrabaho. Pero sa loob, may unos na bumangon. Ang lalaking minsang nagpahiya sa kanya, ngayon hindi alam, umaasa sa kanyang kasanayan. Kahit isang tahi lang nakasalalay siya, dumating ang mga kahon mula sa studio ni Perez. Mga sketch, tela, damit na hindi pa tapos. Maingat itong hinawakan ni Angelina para bang isang siruhano sa harap ng sugat. Magagara ang mga disenyo, palamuti, sobra, puno ng ego kahit sa mga tahi. Tahimik siyang gumaling sa sining, hindi na nanginginig ang mga kamay niya. Isang hating gabi, nadatnan siya ni Rosemary na nakatayo sa harap ng isang pulang bestidang kailangang ayusin. Gusto mo yan? Tanong ni Rosemary, hindi inalis ni Angelina ang tingin. Hindi dahil gusto ko siya, dahan-dahan niyang sagot, kundi dahil ipinapaalala niya kung bakit ako nagsimula. Hindi na kinailangan ni Rosemary magtanong pa, alam na niya. Nilinis niya ang bawat tahi, inayos ang bawat sinulid. Pagkatapos ng lahat, ang pulang bestida ay nagbago. Hindi na ito basta tela at sinulid, parang may buhay ito, tila humihinga. Nang makita ni Armando ang mga larawan makalipas ang ilang araw, pinuri niya ang workshop ni Rosemary Aquino. Napakahusay na trabaho, sulat niya sa isang email. Tahimik na binasa ni Angelina ang mensahe. Sa unang pagkakataon, ngumiti siya, hindi dahil sa pait, kundi sa kapayapaan. Hindi dahil pinatawad na niya si Armando, kundi dahil hindi na niya kailangan ng papuri nito. Pero hindi pa tapos ang tadhana. Ang parehong pulang bestida na dating sa gisag ng kahihiyan ay muling magbabalik sa entablado. Pero sa pagkakataong ito, hindi na may hawak siyang mop. Si Armando Perez ay patuloy pa ring nakangiti sa mga cover ng magazine. Pero sa likod ng makinang na imahe, walang kamera ang kayang itago ang totoo. Natataranta siya.
papalapit ang malaking fashion event at nararamdaman niya ang pressure ng mga investors. Unti-unti nang nababasag ang kanyang malaprinsiping pagkatao, lalo na ang kanyang ugali, madalas ang pagsigaw. Walang pagkakamali, sigaw niya sa pulong, isang maling galaw at lahat kayo tanggal. Tahimik lang ang kanyang assistant, walang gustong sumagot. Nang umagang yon, bago pa mag-almusal, nagbuhos si Armando ng whiskey. Ang dating bituin ng Mexican fashion ay nagiging isang babala. Kinahapunan, habang nire-review niya ang mga disenyo, napansin niya ang isang email mula sa shop ni Rosemary Aquino. Kalakip nito ang mga larawan ng natapos na piraso kasama ang isang pulang bestida. Hindi ito yung dati, pero may pamilyar na damdaming dala, isang uri ng eksaktong detalye na bumabagabag sa kanya. Sino ang gumawa ng final touches nito? Tanong niya. Maikli ang sagot ni Rosemary, isa sa mga assistant ko. Kinagabihan, habang binubuklat niya ang mga lumang tala mula sa nakaraang fashion show, bigla siyang binulaga ng alaala. Ang babaeng yon, ang alon ng tawanan, ang biro niyang walang ingat. Pakakasalan kita kung kasya ka sa pulang bestidang yon. Nalaglag ang baso sa kanyang kamay, pinasag ito ng hiya. Sa kabilang panig ng lungsod, nagpo-fold ng tela si Angelina nang lumapit si Rosemary, may hawak na sobre. Naimbitahan tayo sa show bilang co-designers, sabi niya. Napatingala si Angelina, gulat. Tayo? Oo, gusto kong andyan ka sa tabi ko. May dumaloy na lamig sa katawan ni Angelina, hindi ng takot kundi ng pagbabalik. Pagbabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, hindi siya nakatulog ng gabing yon. Binuksan niya ang metal box kung saan nakatago ang lahat ng perang naipon. Kinuha rin niya ang isang sobre. Nandito ang kanyang mga sukat ng katawan. Sinukat ilang linggo na ang nakalipas. Ipinagkalat niya ang tela, mga karayom at sinulid. At nagsimula siyang manahi ng bagong bestida. Hindi replika, hindi disenyo ni Armando, kundi kanya. Mas malalim ang pula, mas matalim ang tabas. At ang kaluluwang nakatahi sa bawat sulok ay kanya. Bawat tahi ay isang hakbang pasulong, bawat sinulid isang peklat na naging lakas. Samantala, si Armando ay patuloy pa ring pinupuri bilang isang henyo sa disenyo. Pero hindi nagsisinungaling ang numero. Umalis na ang pinakamalaki niyang sponsor. Ang dating nakakabighaning kumpiyansa niya, ngayon ay iniwan siyang mag-isa sa katahimikan ng kanyang studio. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Anong nangyari sa iyo, Armando? Mahina niyang tanong sa refleksyon. Isinara niya ang laptop at huminga ng malalim, nanginginig. Desperado siya para sa isang comeback. Hindi niya hahayaang maagaw ng iba ang kanyang trono. Ang hindi niya alam, sa kabilang panig ng syudad, may isang babaeng tinatahi, ang huling tahi ng bestidang babago sa kanyang buhay. Parehong kulay, iba ang kaluluwa, isang pangakong malapit ng matupad. Nagising ang lungsod sa maputlang umaga, nakabalot sa ambon na dumampi sa bawat bubong. Sa isang maliit na silid sa Iztapalapa, nakatayo si Angelina sa harap ng salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi nawasak. Ang kanyang mukha ay matigas sa tahimik na lakas. Ang kanyang mga matay nagniningas, hindi sa galit kundi sa linaw. Nasa kama ang bestidang ginawa niya, isang mayamang, malalim na pula, punong-puno ng buhay. Bawat tiklop ay may kasamang alaala, bawat sinulid ay bulong ng katotohanang siya na ngayon. Pumasok ang kanyang ina, may dalang kape. Napahinto ito. Yan na ba yon? Oo, mama, pero hindi na yun ang dati. Ito ay akin. Nanginginig ang tinig ng ina, hindi dahil sa itsura ng bestida, kundi dahil sa ibig sabihin nito. Ang ganda mo, anak. Ngumiti si Angelina banayad. Natuto siya ng isang mahalagang aral. Ang tunay na ganda ay hindi nakikita sa tela. Ito'y nabubuhay sa kwentong suot mo. Samantala, si Armando Perez ay abala sa pag-aaral ng layout ng fashion event. Namumula ang mata sa puyat. Ito na ang kanyang huling baraha, ang huling pagkakataon para patunayan na siya pa rin ang hari ng moda sa Mexico.
Hindi tumitigil ang kanyang telepono sa pag-vibrate. Bumungad ang boses ng kanyang business partner sa speaker. Kinakabahan na ang mga sponsor. Armando, kailangan natin ng isang malaking eksena, isang bagong bagay. Huwag kang mag-alala, sagot niya, pilit na kalmado. Ang pulang bestida, muling magniningning. Sa akin, pinatay niya ang tawag, pero nanginginig ang kanyang kamay. Nasa harap niya ang layout, gintong ilaw, glass runway, piling panauhin. Ang hindi niya alam, sa pagkakataong ito, ang spotlight ay hindi na kanya lamang. Lahat ay mukhang perpekto, maliban sa lumalalim na kahungkagan sa loob niya. Dati tinaguri ang henyo, si Armando Perez ay naging taong sumusukat sa sariling halaga batay sa mga magazine cover at headlines. Nagsindi siya ng sigarilyo at tahimik na tumingin sa bintana. Ang babaeng yun, mula sa kanyang pabirong panlalait, hindi na niya maalala ng malinaw ang mukha nito, pero nananatili sa kanyang alaala ang mga mata. Mga matang puno ng sakit pero hindi pagkatalo, mga matang may dignidad. At bagamat hindi niya ito aaminin ng malakas, may bulong sa loob niya, siya ang refleksyong hindi mo kailanman kayang harapin. Nang hapon ding iyon, pumasok si Angelina sa workshop. May dalang ngiting may malalim na kahulugan si Rosemary. Dumating na ang opisyal na imbitasyon, sabi niya, sabay abot ng gintong sobre. Ikaw ang dadalo bilang kinatawan natin. Hawak ni Angelina ang sobre sa mga palad. Mabigat ito. Makapal ang papel, may mahinhing pabango at elegante ang pagkakaprint. Saglit niyang naramdaman muli ang bigat ng nakaraan sa kanyang balikat. Paano kung makilala niya ako? Mahina niyang tanong. Tinitigan siya ni Rosemary. Hayaan mong makita kanya. Hayaan mong makita niya ang taong hindi niya nawasak. Huminga ng malalim si Angelina. Tahimik siyang nagtrabaho buong araw. Inayos pa ng kaunti ang kanyang bestida. Bawat tahi ay isang pahayag. Naalala niya ang masakit na kalamnan, mga gabing walang tulog at luha sa mga banyo ng gym. At napagtanto niya, lahat ng iyon ay worth it. Pagsapit ng dilim, lumabas siya ng workshop papuntang hintayan ng bus. Banayad na hangin ang humaplos sa kanyang bagong gupit na buhok. Sa refleksyon sa bintana ng bus, hindi na niya nakita ang mahiyain niyang dating sarili. Ang nakita niya isang babaeng handang makita. Samantala, sa halos bakanting event hall, nagtataas ng baso si Armando kasama ang kanyang team. Ang kanyang ngiti ay perpekto, pero ang loob niya ay unti-unting gumuho. May paparating. Hindi pa niya alam kung ano. Minsan, ang takot ay hindi dumadating bilang pagkataranta, kundi bilang instinct. Sa tahimik na puso ng workshop, nakatupi ng maayos sa loob ng kahon ang pulang bestida. Parehong kulay. Iba ang kwento. Maingat itong hinaplos ni Angelina bago patayin ang ilaw. Hanggang sa muli, bulong niya, isang simpleng linyang hindi niya akalaing masasabi dahil hindi lang ito isang fashion show, isa itong pagbawi. Kumalat ang ginintuang liwanag sa langit ng Mexico City habang nakapila ang mga limousine sa labas ng engrandeng venue sa Polanco. Sumisigaw ang mga photographer ng pangalan, kumikislap ang mga kamera na parang fireworks. Mga celebrity na kumikinang sa gown ay nag-pose at ngumiti. Sa loob, kumikinang ang lugar, mga chandelier na kristal, amoy ng mamahaling pabango at musika ng mga violin sa background. Sa gitna, isang mahabang puting kurtina ang tumatakip sa runway kung saan ilalabas ang bagong koleksyon. Sa likod ng entablado, naglalakad si Armando na may kumpiyansa, nakikipagkamay at nakangiti. Pero sa loob, wasak siya. Alam niya, ang gabing ito ang magtatakda ng kanyang kinabukasan. Nasaan ang pulang bestida? Tanong niya, masama ang tono. Nasa security na po, dumating 1 oras na ang nakalipas, sagot ng assistant. Perpekto, tango niya. Ngayong gabi, ipapaalala ko kung sino ang tunay na bituin. Sa isang maliit na dressing room, nakatayo si Angelina sa harap ng salamin na napapalibutan ng ilaw. Ang pulang bestida ay dumadaloy sa kanyang katawan na parang likidong apoy. Hindi ito disenyo ni Armando, walang pabango, walang kaba.
Kalmado ang kanyang mukha. Nasa tabi niya si Rosemary, may matang punong-puno ng tahimik na pagmamalaki. Paglabas mo diyan, huwag kang titingin sa kahit sino, paalala ni Rosemary. Hindi ako pumunta para sa tingin nila, tugon ni Angelina mahinahon. Pumunta ako para isara ang kabanata. May mahinang katok. Sumilip ang isang assistant. Pinapaupo ni Mr. Perez ang lahat ng guest designers sa front row. Napalundag ang tibok ng puso ni Angelina. Harapin niya ito. Dahan-dahan siyang tumayo, huminga ng malalim at lumabas. Bawat hakbang ay tahimik na patunay kung gaano na siya kalayo. Puno na ang silid ng mga panauhin. Lumabo ang mga ilaw. Uminit ang musika. Lumabas si Armando sa entablado, maayos ang ayos, bagyo sa likod ng ngiti. Ngayong gabi, Aniyag, ay ipinagdiriwang natin ang pagsasanib ng pasyon at disenyo. Ang koleksyong ito ay nagbibigay pugay sa kwento ng katatagan. Umuugong ang salita niya sa bulwagan, pero para kay Angelina walang laman ito. Nagsasalita siya tungkol sa pagtitiis, pero hindi niya ito tunay na naintindihan. Nagsimula na ang runway, isa-isang lumakad ang mga modelo, perpekto ang pagkakagawa. Maganda pero malamig, walang tibok ang mga kasuotan. Hanggang sa nagbago ang musika, lumambot ang ilaw, hawak ng Master of Ceremonies ang mikropono. At ngayon, ang huling piraso, ang pulang bestida sa gisag ng buong koleksyon. Umuugong ang inaasahan ng lahat. Hinintay nilang makita ang orihinal na obra, ngunit nang bumukas ang kurtina sa gilid, hindi modelo ang lumabas. Siya, si Angelina Castro ang naglakad at huminto ang oras. Tahimik ang kanyang kapangyarihan habang naglakad. Ang pulang bestida ay yumakap sa kanyang katawan na parang bahagi ng kanyang kaluluwa. Walang matinding makeup, walang pilit ng ngiti. Tanging katotohanan, bawat hakbang ay tunog ng tibok ng puso. Mula sa entablado, napatitig si Armando. Unti-unting nawala ang kanyang ngiti. Sa ilang segundong tila walang hanggan, hindi niya maunawaan ang kanyang nakikita. Ang babaeng minsan niyang pinagtawanan, ginawang biro, ngayon ay nakatayo sa harap ng buong mundo. At kailaman, hindi pa siya naging ganito kalakas. Wala siyang binigkas, hindi niya kailangan. Sa simula, naguluhan ng mga manunood. Pero dahan-dahan, may alinlangan sa simula, nagsimulang pumalakpak ang ilan. Mahina, pahapyaw. Pagkatapos lumakas, tumunog, at hindi ito para kay Armando, ito ay para sa kanya. Habang kinukuna ng kamera ang sandaling iyon, nanatiling nakatayo si Armando, parang na-freeze sa oras. Ang mundong pinaghirapan niyang itayo ay nagsimulang gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa pagkakataong ito, siya ang lantad. Tuloy ang pagbuga ng mga camera flashes, pero ngayon ay nakatuon na sa kanya. Hinihintay ang kanyang reaksyon. Hindi gumalaw ang katawan niya. Nakatuon ang mga mata sa babaeng nakasuot ng pulang bestida, isang bestidang hindi niya dinisenyo. Huminto si Angelina sa dulo ng runway. Bawat tingin sa bulwagan ay bumaling muli kay Armando. Mabigat ang hangin, tila sa sabog anumang oras. Sino siya? Bulong ng isang model sa likod ng entablado. Sabi nila galing siya sa workshop ni Rosemary Aquino. Pero yung bestida, hindi naman bahagi ng koleksyon. Mabilis na kumalat ang bulong-bulungan. Nagkatingin na ng mga reporter. Ang ilan ay agad nag-activate ng kanilang recorder. Naka-zoom ang camera. Nagpumilit si Armando na bumawi. Humakbang siya, pinilit ngumiti at nagsalita sa mikropono. Maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Anya, mas mahigpit ang boses kaysa dati. Ang huling panauhin natin ay sumasalamin sa diwa ng fashion na ating ipinagdiriwang. Pinilit niyang magpanggap na bahagi ito ng plano, pero ang panginginig sa kanyang boses ay nagsiwalat ng katotohanan. Nagkatinginan ng mga bisita, may alinlangan sa kanilang mga mata. Hindi gumalaw si Angelina, tinitigan niya si Armando, mata sa mata, tahimik pero matalim. Inanunsyo ng MC ang pagtatapos ng palabas, nagdilim ang mga ilaw, tumayo ang mga bisita. Ang ilan ay agad lumapit kay Angelina. Ang ganda ng damit na yan.
Wala pa akong nakitang ganyang disenyo, totoo, elegante. Bahagya lamang siyang ngumiti. Tahimik, Bo. Mula sa kabilang bahagi ng silid, bumaba si Armando mula sa entablado, pilit na ngumiti habang binabati ng mga bisita pero wala nang laman ang mga salita. Paglapit niya kay Angelina, ibinaba niya ang boses, "Ikaw, anong ginagawa mo rito?" Tiningnan siya ni Angelina, kalmado, matatag. Tinutupad ang isang pangako. Nilunok niya ang kanyang laway. Halos hindi marinig ang boses niya. "Ang bestida na yan, hindi akin." "Tama ka," sagot ni Angelina. Kaya ito nagniningning. Tumigil ang oras, naging katahimikan na lamang sila sa gitna ng isang lumang alaala. Nagpumilit si Armando na manatiling kalmado pero unti-unti nang nahuhulog ang kanyang maskara. "Hindi ko alam kung ano ang gusto mo," bulong niya. "Wala akong gusto mula sa iyo," sagot ni Angelina. "Kailangan ko lang patunayan sa sarili ko na kaya kong isuot ang bestidang ito nang hindi kailangang pakasalan ka." Sa di kalayuan, may ilang bisitang nakapansin. "Siya yon," bulong ng isang model sa reporter. "Siya yung tagalinis dati." Binastos siya ni Armando sa nakaraang show. Parang kidlat na kumalat ang balitang iyon. Ilang minuto lang, nakaangat na ang mga cellphone. May nagvi-video, nakikinig. Si Armando, dating sentro ng silid, ngayon ay nasa spotlight na hindi niya kayang kontrolin. Hindi na siya hinahangaan. Ngayon tunay na nakikita siya. Hindi hubad sa katawan, hubad sa katotohanan. Nakatayo si Angelina matuwid. "Hindi ako pumunta para ipahiya ka, Armando," sabi niya, mahina ngunit buo. "Pumunta ako para palayain ang sarili ko mula sa iyo." At sa mga salitang yon, tumalikod siya. Bawat hakbang ay parang kampana ng paglaya. Ang mga photographer ay natigilan. Tagumpay ba ito o pagbagsak? Pero kinunan pa rin nila. Kinunan nila ang sandali. Naiwan si Armando hindi makagalaw, nakatanim sa kanyang lugar, hawak ng kanyang sariling kasaysayan. Nang tuluyang maisara ang pinto sa likod ni Angelina, may bumagsak sa loob niya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naintindihan niya ang ibig sabihin ng isang bagay na hindi na maaaring maibalik. Hindi tropeo, hindi trabaho, respeto. At habang unti-unting lumilipas ang palakpakan na palitan ng mga bulong, may isang huling kaisipang lumagos sa kanyang puso, parang talim. Hindi ito paghihiganti, ito ay kapatawaran. At pamamaalam, kinabukasan, gumising ang lungsod sa ingay ng media. Tumatalbog ang mga headlines sa TV. Hindi inasahang panauhin, tinangay ang spotlight mula kay Armando Perez. Sino ang babaeng nakapula at bakit siya ang pinag-uusapan ng lahat? Nasa kanyang kondo si Armando, mag-isa. Ang liwanag mula sa TV ay kumikislap sa dingding. Kinuha niya ang remote at pinatay ito, isang matalim na click. Mas malakas ang tunog sa gitna ng katahimikan. Nasa mesa pa rin ang bote ng whiskey, kalahati ang laman, hindi man lang nagalaw mula kagabi. Hindi siya nakatulog, paulit-ulit sa kanyang isipan ang bawat eksena, bawat sandali, nakaukit, at bumalik ang kanyang sariling tinig, matalim, mapanakit. "Pakakasalan kita kung kasya ka sa pulang bestida." Bumagsak siya sa silya, mabigat ang dibdib. Hindi lang ito hiya, ito ay mas masakit. Parang inilapit ni Angelina ang salamin sa pinakaitinatago niyang bahagi at pinilit siyang humarap. Binuksan niya ang laptop, saglit na natigilan. Tapos ay hinanap ang contact ni Rosemary Aquino. Nanginginig ang mga daliri habang nagtatype siya ng mensahe. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ito pagyayabang. Ito ang kauna-unahang matapat na bagay na naisulat niya. Kailangan niyang makausap si Ginang Angelina Castro. Mahalaga, agad. Pero hindi siya kailanman sinagot. Sinubukan niyang tumawag pero huli na. May sariling buhay na ang kwento. Online, tinatawag na siya ng mga tao bilang ang babaeng nasa pulang bestida. Ilan ang bumilib? Ginawang simbolo ng lakas at dignidad. Iba na may ginamit siya upang pagtawanan si Armando. Naglalakad si Armando sa kanyang dating buhay na studio. Tahimik ang mga manikin, hindi nagalaw ang mga tela, mabigat ang katahimikan.
Pakiramdam niya hungkag. Sa unang pagkakataon, walang ilaw ng kamera, walang palakpakan. Nakita niya ang sarili ng malinaw, masakit. Napagkamalan niyang tagumpay ang halaga, napagkamalan niyang talento ang pagkatao. Samantala, sa isang tahimik na kanto sa Iztapalapa, si Angelina ay nakaranas ng ibang uri ng katahimikan. Mapayapa, isinara muna ni Rosemary ang workshop pansamantala. Pero hindi natigil ang mga tawag. May mga butik na gusto ng kanyang mga disenyo, mga magasin na gustong makapanayam siya, pero iisa lang ang sagot niya, hayaan mong ang gawa ang magsalita para sa akin. Tahimik siyang pinagmamasdan ng kanyang ina, may halong pagmamalaki at pag-aalala. Hindi mo ba talaga kakausapin yung lalaking yon? Sabi nila, hinahanap ka raw niya. Maingat na tiniklop ni Angelina ang pulang tela. Sinabi ko na sa kanya ang kailangan niyang marinig sa pamamagitan ng presensya ko. Nang gabing yon, lumabas siyang mag-isa. Malamig ang hangin sa kanyang pisngi, pero magaang ang kanyang pakiramdam. Parang ang mga ilaw ng lungsod ay palakpak ng kalangitan. Nang dumaan siya sa isang boutique window, napansin niya ang isang pulang bestida, kamukha ng kanya, nakadisplay. Huminto siya, tiningnan ang sarili sa salamin at ngumiti. Hindi kalayuan, sa loob ng isang madilim na kotse, pinagmamasdan siya ni Armando. Matagal na siyang naroon, hindi alam kung paano lalapit. Nakita niya si Angelina na nakatayo sa harap ng bintana, kalma at matatag. Tulad noong gabing yon sa runway, hindi siya pumunta para ipahiya siya. Natuto lang siyang magliwanag kahit walang pahintulot ng iba. Hindi bumaba ng kotse si Armando. Hindi niya kaya. Ibinaon niya ang ulo sa manibela, pumikit at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Naramdaman niya ang tunay na pagsisisi. Hindi dahil sa reputasyong nawala, kundi sa babaeng minsan niyang pinatahimik. Hindi niya alam pero si Angelina ay nagpatuloy lang sa paglalakad. Magaan ang bawat hakbang, bawat isa lumalayo sa isang sirang nakaraan. Ang gabing iyon, hindi tungkol sa pagwawakas, dahil matagal nang tapos. Pero ang tadhana, tahimik man at mabagal, ay may isa pang pahina na gustong isulat. Dahil ang tunay na pagtubos ay hindi nagsisimula sa patawad. Nagsisimula ito sa pagkatutong makinig sa katahimikan ng isang taong hindi na kailangang magsalita. Lumipas ang mga buwan, unti-unting kumupas ang dating kinang ni Armando. Hindi na maunawaan ng publiko ang kanyang mga desisyon. Wala siya sa malalaking runway, absent sa mga international showcase. Patay na ang iskandalo pero nanatili ang pinsala. At sa katahimikan, narinig niya ang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Ang kanyang konsensya. Isang umaga, nagsuot siya ng simpleng damit. Walang sunglasses, walang designer suit, walang bantay ng kasikatan. Lumakad siya sa gitna ng mga ordinaryong tao at sa unang pagkakataon, hindi ito masakit. Pumasok siya sa isang maliit na tindahan ng tela na pagmamay-ari ng matandang mananahi. Ano ang maitutulong ko sa inyo? Tanong ng babae, banayad. Ngumiti si Armando, mahina. Wala, gusto ko lang maalala kung ano ang amoy ng tunay na trabaho kapag walang nanonood. Tiningnan siya ng matanda, parang may naalalang pamilyar, parang mga mata ni Angelina. Noong gabing yon, nagsimula siyang magturo ng libreng leksyon sa disenyo. Walang kamera, walang bayad, kaalaman lang. Sa simula, walang naniwala, pero dahan-dahan may lumapit mga batang designer, mga tanong, mga kwento, mga ideya. Sa gitna ng mga tela at tunog ng makina, natagpuan ni Armando ang bagay na hindi pa niya taglay noon. Tahimik na kapayapaan. Bawat gabi, umuwi siya sa kanyang apartment, nagkakape. Tinititigan ang lumang larawan mula sa gabing yon, hindi bilang parusa, kundi bilang paalala. Alam niyang kailangan niyang makita si Angelina, hindi para ayusin ang imahe niya, kundi para isara ang sugat na siya mismo ang lumikha. Sinubukan niyang hanapin siya, maingat walang ingay, pero si Rosemary Aquino ang unang nakahanap sa kanya.
Isang araw, habang nagtuturo siya sa isang public school workshop, narinig niya ang matatag na yabag sa likod. "Nagiging guru ka na pala?" tanong ni Rosemary. Matigas pero may alam. Tumingala si Armando mula sa mesa. "Mas sinusubukan kong matuto kaysa magturo," sagot niya. "Ayaw kang makita ni Angelina," sagot ni Rosemary. "At sa totoo lang, hindi ko siya masisisi." Tahimik siyang tumango. "Hindi ko hinihingi ang kapatawaran, aniya, marahan. Gusto ko lang ng pagkakataong humingi." Tumigil si Rosemary. Tahimik. Pagkatapos ay iniabot ang isang maliit na papel. "Bukas, 6:00. Babalikan ko ang mga designer ko. Hindi ko maipapangakong gusto kanyang marinig." Pero nandoon siya. Tumango si Armando. Mabigat ang tibok ng dibdib. Hindi siya natulog ng gabing yon. Sa halip, binuksan niya ang isang lumang sketchbook. Puno ng kanyang unang mga guhit. Sa isang blankong pahina, nagsimula siyang magsulat ng liham. "Hindi ito talumpati. Isa itong pag-amin. Tinuligsa kita para maramdaman kong mas mataas ako, pero ang kapangyarihan na walang kaluluwa, ingay lang. Ikaw ang nagturo sa akin tumahimik, makinig, at sa unang pagkakataon, magpasalamat." Pagsikat ng araw, nagbihis siya ng simple, hindi bilang designer na naghahanap ng palakpakan, kundi bilang taong handa nang harapin ang tinakbuhan niya noon. Malinaw ang langit ng lungsod, parang pati ito'y may hinihintay. At sa kabilang bahagi ng syudad, si Angelina Castro ay inaayos ang mannequin ng isang estudyante. Tali ang buhok, tahimik ang kamay, ang mga mata, matatag, buo, at handang humarap kahit hindi kailangang magsalita. Hindi ito tungkol sa pagtalbugan ng ibang babae, hindi ito tungkol sa kung sino ang mas magaling. Pagsapit ng 6:00, naramdaman sa hangin ang tahimik na pananabik. Dahan-dahang lumingon si Angelina, narinig niya ang pamilyar na paglapad ng mga yabag sa likod niya. At nandun siya, hindi ang lalaking nasa magazine cover, hindi ang lalaking ginawang sandata ang kanyang persona. Ang lalaking ito, ibang-iba, iba ang liwanag sa kanyang mga mata. Wala nang kayabangan, wala nang pagtatanghal, tanging pagsisisi. Angelina, aniya, mahinang tinig, iniabot ang isang liham. Humarap siya, walang takot, walang sakit. Tapos na ang pait ng nakaraan. Sa paligid nila, buhay na buhay ang showcase ng mga estudyante. May mga booth, makukulay na tela, halakhak na may halong kaba, at amoy ng kape na umaalingasaw sa paligid. Nang pinipin ni Angelina ang tela sa isang manikin, naramdaman niya ito, ang pagbabago ng hangin kapag may alaala na muling dumarating. Pagharap niya, nandoon si Armando, hawak ang liham, parang isang taong matagal nang pinasan ang kasalanan at ngayon ay handa nang tanggapin ito. "Salamat sa pagbibigay daan," aniya mahina ang boses. "Pangako hindi ako gagawa ng eksena." "Hindi ito palabas," sagot ni Angelina, tahimik. Walang palakpak, walang buo. May mga taong nagtatrabaho lang. Tumango siya, dahan-dahang inilapag ang kamay sa gilid ng mesa. Waring takot makabasag ng kung anong marupok. "Para sa iyo ang sulat. Hindi mo kailangang basahin ngayon. Gusto ko lang sabihin ito habang nakatingin sa iyo. Hungkag ako noon. Gusto kong magningning pero nauwi ako sa wala. Gabi ng palabas. Ginawa kong palabas ang kalupitan. Pero ang katahimikan mo, yun ang katotohanan ng hindi ko kinaya." Kinuha ni Angelina ang liham pero hindi ito binuksan. Hinayaan niyang lumapat ang mga salita. At sumagot siya, "Ang guilt ay para sa mga taong nakatitig lang sa sarili habang buhay. Kung gusto mo talagang bumawi, huwag ka nang tumingin sa sarili. Tumingin ka riyan." Itinuro niya ang mga estudyanteng abalang nagtatahi. "Ibigay mo ang scholarships, access sa tela, totoong workshop, at isang pampublikong paghingi ng tawad, hindi sa akin, kundi sa mga taong hindi kailanman naisama sa kwento, mga tagalinis, mga hindi pinapansin." Pumikit si Armando, tila isinapuso ang bawat salita. "Gagawin ko," sabi niya, "kung papayagan mo akong magsalita ngayon." Tiningnan siya ni Angelina, hindi may poot, hindi rin may lambing, kundi may katotohanan. "Sige, magsalita ka, pero huwag mong gawing tungkol sa pangalan mo.
gawin mong tungkol sa kanila. Tinanggap ng event coordinator ang panukala matapos marinig ang layunin. Pagdating ng sandali, nagsama-sama ang mga estudyante, mananahi at bisita sa isang maliit na entablado. Walang spotlight, walang musika. Tanging lumang speaker at isang bulwagang naghihintay. Umakyat si Armando. Narito ako upang humingi ng tawad, Anya. Hindi dahil sa mga headlines, kundi dahil nakalimutan ko kung ano ang hitsura ng dangal. Kung minsan akong hindi iginalang ang mga tahimik na kamay na bumubuo ng industriyang ito, humihingi ako ng tawad. Tumigil siya. Simula ngayon, magtatatag ako ng pondo para sa mga batang designer, para sa materyales, mentorship, at pwesto sa susunod kong palabas. Walang kapalit. Hindi sumabog ang palakpakan. Sa halip, tahimik silang nanood, siningil ang kanyang sinseridad. Naghintay. Mula sa gilid, naramdaman ni Rosemarie Aquino ang paggalaw sa loob niya. Hindi ito katapusan. Ito ang simula. Bumaba si Armando, hinanap si Angelina, hindi siya gumalaw. Nakatayo pa rin sa tabi ng manikin, matatag, parang parola. Wala akong inaasahan, sabi niya bago pa makapagsalita si Armando. Magaling na akong gumaling. At yung walang kwentang pangakong sinabi mong, pakakasalan mo ako kung kasya ako sa bestida. Ibinabalik ko na sayo. Maingat niyang inilapag ang ideya sa paanan nito. Malinis, walang galit, hindi dahil sayo, kundi dahil natutunan ko na piliin ang sarili ko. Namumuo ang luha sa mata ni Armando. Walang pagtanggi, walang palusot, tanging pagtanggap. Salamat dahil hindi mo ako sinira, bulong niya. Pwede mo sana akong gawin. Walang natututo sa taong nakadapa, sagot ni Angelina. Ang tunay na aral ay para sa mga bumabangon. Biglang lumapit ang isang estudyante, nahihiyang nagtataas ng kamay. Maestra, matutulungan niyo po ba ako sa laylayan? Ngumiti si Angelina at bumalik sa kanyang trabaho. Nakatayo si Armando, nanonood ng simpleng tagpong iyon, ang tunay na kagandahan. Hindi sa kasikatan, hindi sa palakpakan, kundi sa paggabay, sa kamay na nagtataas, hindi nanliliit. Bago umalis, marahan niyang inilapag ang liham sa mesa. Basahin mo o huwag, pero salamat, ipinakita mo sa akin kung saan talaga nagsisimula ang respeto. Hindi siya sinagot ni Angelina, at yun mismo ang kanyang sagot. Sa labas, unti-unting luminaw ang kalangitan. May nagbukas ng bintana. Pumasok ang mainit na ihip ng hangin at sa hiningang iyon lumipat ang kwento sa susunod nitong kabanata. Tahimik, walang sigawan. Ang naiwan lamang ay mga sinulid, gunting, at ang banayad na ugong ng panibagong simula. Lumipas ang echo ng nakaraan. Nagpatuloy si Angelina Castro, hindi dala ng kasikatan, hindi dala ng galit, kundi dala ang katahimikang hatid ng taong hindi na kailangang papurihan. Sa kanyang workshop, sa pagitan ng tela at layunin, natuklasan niya na ang ganda ay hindi sa bestida nakatira, kundi sa tapang ng isang taong muling tumayo matapos yurakan. At si Armando Perez, natutunan niya ang isang bagay na matagal niyang kinalimutan. Ang talento na walang kababaang loob ay hungkag. Natutunan niyang humingi ng tawad, hindi bilang palabas, at natagpuan ang kahulugan hindi sa atensyon, kundi sa paglilingkod. Nagpatuloy sila, magkaibang landas sa parehong lungsod, hindi bilang magkaaway, hindi bilang sugat, kundi bilang dalawang buhay na minsang nagtagpo. Upang ipaalala ang isang simpleng katotohanan, walang sino mang makapagliliit sa taong kilala ang sariling halaga. Dahil ang pagtubos ay hindi laging dumarating sa ingay. Minsan dumarating ito sa katahimikan, sa tuwid na tahi, sa tahimik na anyo ng paggalang sa sarili. Tandaan si Angelina, huwag sumagot ng sigaw. Sumagot ng gawa. Ang respeto hindi hinihingi. Ipinapakita ito.